Si Wednesday Addams, di nag-atubiling sumang-ayon sa kagustuhan ng kanyang mga magulang at nag-enroll sa Nevermore Academy, isang paaralan para sa mga outcast sa Jericho, Vermont. Doon, nakilala niya ang mga sira-sirang kaklase at nakakaranas ng sunod-sunod na mga hindi pangkaraniwang pangyayari. Sa lalong madaling panahon ay natuklasan niya ang kanyang kakayahang maging psychopath, na nagpapahintulot sa kanya na makakita ng mga pangitain ng nakaraan at makatanggap ng mga babala ng panganib. Nang ang isang halimaw na kilala bilang Hyde ay nagsimulang takutin ang bayan, si Wednesday naman ay nag-imbestiga at nalaman na ito ay si Tyler Galpin, isang batang lalaki na minsan niyang nagustuhan. Nagtatrabaho siya kay Marilyn Thornhill, isang guro na naghihiganti sa pamilya Addams. Sa tulong ng kanyang mga kaibigan at pamilya, tinalo ni Wednesday si Marilyn at nahuli si Tyler. Makalipas ang ilang buwan, sa panahon ng tag-araw, ginugugol ni Wednesday ang kanyang oras sa pagmaster ng kanyang kapangyarihan gamit ang Goody Addams spellbook. Nang makuha na niya ang kontrol, ibinaling niya ang kanyang atensyon sa isang hindi nalutas na kaso mula sa kanyang pagkabata na kinasasangkutan ng isang serial killer na tinatawag na Scalper. Gamit ang kanyang psychic na kakayahan, sinusubaybayan niya siya sa pamamagitan ng paghawak sa isang bagay na hawak niya noon. Sa airport, nadiskubre ng security ang kanyang pagtatago ng mga nakatagong armas kasama ang bagay na itinago isang pinutol na kamay. Bagamat kinumpiska ang mga armas, ipinagpatuloy niya ang kanyang misyon. Ang kanyang paghahanap ay humahantong sa kanya sa Kansas City, Missouri kung saan nakaharap niya ang isang scalper at sinubukang supulan siya. Dinaig niya siya, na nag-trigger ng isang malakas na pangitain na nawalan ng malay, pagkatapos ay dinala siya sa kanyang taguan. Doon, gumawa siya ng manika sa kanyang wangis na katulad ni Wednesday. Dumating si Ting upang tumulong at talunin ang scalper sa kabila ng pagkakaiba sa laki. Pagkatapos ng laban, lumalabas ang itim na luha sa mga mata ni Wednesday, ngunit iginiit niya na wala ito at ipinangako ni Ting na hindi sasabihin sa kanyang ina. Nang maglaon, si Wednesday ay nagbabasa ng isang artikulo sa pahayagan tungkol sa pag-aresto sa scalper sa kanyang dingding at hinanap ang goodies book para sa isang paliwanag ng itim na luha, ngunit walang mahanap na sagot. Sa pagtatapos ng tag-araw, dinala siya ni Gomez at Morticia pabalik sa Nevermore, na dinala si Pugsley para sa kanyang unang taon. May kakayahan si Pugsley na makabuo ng static na kuryente, katulad ni Uncle Fester. Nang hinikayat siya ni Wednesday na magpakita ng kapangyarihan, aksidente niyang nasira ang isang stop sign, na nagdulot ng kaguluhan. Samantala, sa isang malapit na kagubatan, napansin ng isang lalaking kumukuha ng litrato ang mga uwak na kakaiba ang kinikilos. Dinampot nila siya, pilit siyang pinapasok sa kanyang sasakyan, ngunit nagawa pa rin nilang makapasok sa loob at umatake. Bumalik sa Nevermore, hiniling ni Morticia kay Wednesday na alagaan si Pugsley. Habang tinutulungan siya ng kanyang mga magulang na, tinatitigan ng mga estudyante si Wednesday at humihingi ng autograph. Ipinaalala sa kanya ni Bianca na sikat siya sa pagpapahinto sa muling pagkabuhay ni Crackstone, ngunit si Wednesday ay hindi nagpapakita ng interes sa atensyon. Nakilala niya ang bagong punong guro, si Barry Dort, na nag-imbita sa kanya na maging panauhing pandangal sa Founders Fire. Siya ay tumanggi at lumayo. Sa kanyang dorm room, nakita niya si Enid na nag-host ng isang maliit na party. Kapag natapos ang pagtitipon, nagpapalitan sila ng mga kwento at regalo mula sa kanilang summer. Binigyan ni Wednesday si Enid ng isang manika na kinuha niya sa hideout ng scalper at ipinakita sa kanya ang nakompletong draft ng isang nobela na hindi pa niya na-publish. Dumating si Ajax Petropoulos upang makita si Enid, ngunit nagtago siya at sinenyasan si Wednesday na itaboy siya. Pagkatapos niyang mag-iwan ng regalo, inamin ni Enid na wala na siyang nararamdaman para sa kanya. Pinayuhan siya ni Wednesday na tapusin na ang kanilang relasyon. Habang binubuksan ni Wednesday ang kanyang wardrobe, isang araw ang lumipad papunta sa pader, na may dalang larawan ni Wednesday kasama si Barry at isang nagbabantang tala. Sinubukan ni Wednesday na gamitin ang kanyang kapangyarihan upang makilala ang stalker, ngunit wala siyang nakita. Sa ibang lugar, itinalaga si Pugsley na makibahagi sa isang silid kasama si Eugene Ottinger, na kayang kontrolin ang mga bubuyog at insekto. Ipinakita sa kanya ni Eugene ang kanyang koleksyon ng mga uod, ngunit nagbiro si Pugsley na mukhang pagkain ang mga ito. Inaasahan niyang maging kaibigan, ngunit ipinaliwanag ni Eugene na nakikibahagi lamang siya sa silid dahil sa kanyang pasasalamat kay Wednesday. Di nagtagal, sinabi ni Morticia kay Wednesday na gusto ni Principal Barry Dort na pamunuan niya ang fundraising gala committee ng paaralan. Si Vincent Thorpe, ang ama ni Xavier, ay nagpaplano na ilipat ang kanyang anak sa ibang paaralan at ihinto ang pagbibigay ng pera pagkatapos maling akusahan si Xavier ng pagpatay. Umaasa si Barry na mababago ni Morticia ang kanyang isip. Para hikayatin siya, inalok pa niya ang Rotwood Cottage, isang tirahan na dating inookupahan ni Laurel Gates bago siya nalantad ni Wednesday, kaya hindi na kailangang bumiyahe ni Morticia mula sa bahay. Gayunpaman,
Hindi gusto ni Morticia ang maliliwanag na dekorasyon ng cottage, na hindi tumutugma sa kanyang madilim na estilo. Nang umalis sina Gomez at Pugsley upang manghuli ng mga daga, tinanong ni Wednesday ang kanyang ina kung bakit tunay niyang tinanggap ang alok ni Barry. Sinabi ni Morticia na ito ay para sa kapakanan ng kanyang mga anak, ngunit naramdaman ni Wednesday na may higit pa rito. Pagkatapos ay inamin ni Morticia na gusto niyang magsilbi bilang gabay sa espiritu ni Wednesday sa paniniwalang siya lamang ang nakakaunawa sa kanyang mga kapangyarihang psycho. Hindi sumasang-ayon si Wednesday, na inilarawan ang kanyang sarili bilang isang uwak at ang kanyang ina bilang isang kalapati. Sumagot si Morticia na ang kanyang kapatid na si Ophelia ay isa ring uwak, iginiit na ni Wednesday na nagiging mas katulad niya. Pagkaalis ni Wednesday, tahimik na ipinagtapat ni Morticia kay Gomez na may tinatago ang kanilang anak, at natatakot siyang maulit ang nakaraan. Sa kagubatan, nakita ni Wednesday ang mga sasakyan ng pulis at isang ambulansya sa isang pinangyarihan ng krimen. Ang biktima ay si Carl Bradbury, isang detective ang nahuling nakitang nag-espiya sa isang hindi tapat na mag-asawa. Natagpuan ang kanyang bangkay sa loob ng kanyang van, napapaligiran ng mga patay na uwak. Doon, nakilala ni Wednesday ang bagong sheriff ng Jericho, si Richie Santiago, at napansin din ang isang lalaki na lampas sa linya ng pulisya. Sinundan niya siya at natuklasan na ito ay si Donovan Galpin, ang dating sheriff at ama ni Tyler. Ipinaliwanag ni Galpin na kaibigan niya si Carl at iniimbestigahan nila ang isang kaso na kinasasangkutan ng mga outcast. Humingi siya ng tulong kay Wednesday, ngunit tumanggi siya. Bago umalis, binalaan niya ito tungkol sa mga uwak na laging nanonood. Nang gabing iyon, inilibing ni Ajax si Pugsley at ilang mga bagong estudyante na may alamat ng dormitoryo ng Calaban. Ayon sa kwento, ang isang batang lalaki na may mahinang puso ay bumuo ng isang mekanikal upang mabuhay. Ang aparato ay nagpalamig sa kanya at nagutom sa kapangyarihan, at ang kanyang mga mapanganib na imbensyon ay naging sanhi ng kanyang kamatayan. Ang kanyang katawan, sabi ng alamat, ay nasa ilalim ng puno ng bungo na walang lapida. Kung idiniin ng isang tao ang kanilang tainga sa kaliwang butas ng mata ng bungo, maririnig nila ang mekanikal na pagtibok ng puso. Sinabi ni Ajax na tanging ang pinakamatapang na maglakas loob na subukan. Samantala, tinawagan ni Barry si Bianca sa kanyang opisina at hiniling sa kanya na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa sirena upang hikayatin ang mga donor na magbigay ng pera. Kapag tumanggi siya, nagbabanta siya na bawiin ang kanyang scholarship, na pinipilit siyang pumayag. Sa ibang lugar, si Wednesday ay gumaganap ng isang pyesa ni Sergei Proof sa kanyang cello. Pagpasok ng isang babae, ipinakilala niya ang kanyang sarili bilang Isidora Capri, ang guro ng musika ng paaralan at isang dating prodigy. Pinunan ni Capri ang pamamaraan ni Wednesday, ngunit tumugon si Wednesday na naglalaro lamang siya upang magpalipas ng oras. Kinabukasan, abala ang paaralan sa paghahanda para sa Pyra event ng Founders. Hiniling muli ni Barry kay Morticia na pamunuan ang komite sa pangangalap ng pondo, ngunit sinabi niya na isinasalang-alang pa rin niya ito, na nais kung ano ang pinakamahusay para sa kanyang pamilya at sa paaralan. Noong gabing iyon, si Wednesday ay nakatanggap ng isang liham ng palm mula kay Xavier kasama ang isang painting ng isang uwak sa isang lapida. Naniniwala siyang konektado ito sa isang bagay na kakaharapin niya, bagamat wala sa kanila ang nakakaintindi ng kahulugan nito. Pagkatapos ay natuklasan ni Wednesday na nawawala ang kanyang nobela na manuskrito at nakakita ng isang hindi kilalang sulat na may larawan ng kanyang mukha, na nakadilat ang dalawang mata. Napagtanto niya na dapat siyang dumalo sa Pyra ng mga tagapagtatag upang makuha ito. Sa kaganapan, sinabi ni Wednesday kay Enid na manood ng anumang hindi pangkaraniwan habang naghahanap siya malapit sa malaking tumpok na kahoy. Ilang estudyante ang nakabunggo sa kanya at naglagay ng isa pang note sa kanyang bulsa, na nagtuturo sa kanya na tumingin sa ilalim ng tumpok ng kahoy para sa manuskrito. Sa loob nito ay saglit na pinahinto ni Ajax, na nagtanong kung bakit niya siya iniiwasan, ngunit sinira niya siya at bumalik upang panoorin ang apoy. Nagsisimula ang kaganapan sa isang pagtatanghal ni Capri at Coro. Habang nagsasalita si Barry, nagbabala si Enid kay Wednesday na malapit nang magsindi ang apoy. Si Wednesday ay umakyat sa tumpok ng kahoy habang tinatapos ni Barry ang kanyang mga pahayag sa pamamagitan ng paglulunsad ng bowl ang apoy dito. Ang mga apoy ay sumisikat habang ang mga tao ay nagsasaya, na hindi namalayan na ni Wednesday ay nasa loob pa rin. Nang walang spark, tumakbo si Enid kay Barry, nagmamakaawa sa kanya na itigil ang apoy. Si Wednesday ay nakatakas ng hindi nasaktan sa kanyang manuskrito. Pinupuri siya ng publiko ni Barry sa pagligtas sa paaralan at inilabas ang isang painting niya at ng kanyang mga kaibigan. Habang nagpapalakpakan ang karamihan, si Wednesday ay tinitingnan ito ng may pagkasuklam. Umakyat siya sa entablado at nagpahayag ng talumpati, na hinihimok ang lahat na labanan ang kanilang mga nang-aapi. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanila na ang tunay na panganib ay nagmumula sa mga nag-aalok ng walang laman na papuri, kasama ang kanyang sarili.
Sa pag-amin na siya ay makasarili at hindi tapat, binalaan niya ang mga ito na pagsisisihan nila ang pagsunod sa kanya. Sinunog niya ang painting at umalis. Habang ang karamihan ay nananatiling nakakagambala, si Pugsley ay dumulas sa kagubatan upang hanapin ang puno ng bungo. Idiniin niya ang kanyang tainga sa kaliwang butas ng mata ng bungo at nagulat siya ng isang uwak, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak at paglabas ng static na kuryente sa lupa. Isang zombie ang bumangon mula sa lupa, ngunit sa halip na matakot, si Pugsley ay ngumiti ng may pananabik. Sa ibang lugar, sinubukan ni Enid na pigilan si Wednesday, ngunit bago niya magawa, si Wednesday ay may biglaang pangitain at bumagsak. Natagpuan niya ang kanyang sarili na nakatayo sa isang sementeryo na puno ng mga uwak, na nakatingin sa libingan ni Enid. Lumilitaw ang espiritu ni Enid at sinisisi siya sa kanyang pagkamatay. Bumalik sa katotohanan, si Enid ay nagpanik habang si Wednesday ay dumaranas ng isang seizure. Tumutulo ang itim na luha sa kanyang mukha. Paggising ni Wednesday, nasa tabi niya si Morticia. Ipinaliwanag ni Morticia na ang mga itim na luha ay tanda ng espiritual na pagkahapon na dulot ng sobrang paggamit ng kanyang mga kapangyarihan. Hinihiling niya kay Wednesday na ibigay ang spellbook ni Goody. Tumanggi si Wednesday, iginiit na si Goody ang kanyang gabay sa espiritu. Binalaan siya ni Morticia na ang kanyang regalo ay hindi sinadya para abusuhin bilang sandata, ngunit si Wednesday ay lumalayo sa galit. Pinagmumultuhan pa rin ng kanyang pangitain ng imahe ng isang mata na uwak, si Wednesday ay pumunta sa bahay ni Galpon. Sa loob, nakita niya ang katawan ni Galpon na pinatay sa parehong brutal na paraan tulad ni Carl. Isang uwak ang lumabas sa kanyang bibig at mas bilog sa itaas. Kapag sinubukan niyang basahin ang kanyang pagkamatay gamit ang kanyang kakayahang psycho, walang mangyayari. Wala na ang kapangyarihan niya. Dumating ang mga pulis, pinilit siyang tumakas. Nahuli siya ni Richie Santiago at dinala siya para tanungin, pinaghihinalaan siya dahil naruroon siya sa parehong mga eksena ng pagpatay. Dumating si Gomez bilang kanyang abogado, tinapos ang interogasyon. Sa pag-uwi, ipinangako niyang hindi sasabihin kay Morticia, ngunit nagbabala na hindi niya ito maibabalik kung tumanggi ito. Kinabukasan, itinago ni Pugsley ang zombie sa isang shed sa Nevermore at natuklasan ang mekanikal na puso nito. Kumbinsido na ito ang batang lalaki mula sa kwento ni Ajax, pinangalanan niya itong Slurp. Gamit ang static na kuryente, makokontrol niya ito at tinitiyak kay Eugene na hindi ito nakakapinsala kung walang utak. Samantala, si Wednesday ay bumalik sa kanyang silid at nakita si Enid na nakahiga sa sahig na may dugo sa kanyang leeg. Sa una, sa tingin niya ay seryoso ito, ngunit inihayag ni Enid na isa itong kalokohan para sa araw ng kalokohan ng Nevermore. Para sa peking eyeball ni Wednesday sabay na iwan sa kanyang unan. Nang suriin ito ni Wednesday ang peking eyeball, napagtanto niyang totoo ito. Nakatanggap si Enid ng mensahe mula sa stalker ni Wednesday. Sinusubaybayan nila ang numero sa voicemail ni Galpon, ngunit alam ni Wednesday na hindi siya iyon dahil pinaslang siya noong nakaraang gabi. Tumanggi si Enid na makisali, pinili sa halip na tumuon sa pag-e-enjoy sa paaralan at sa kanyang mga aralin sa pagmamaneho. Pagkatapos niyang umalis, sinubukan ni Wednesday na basahin ang eyeball, ngunit nabigo muli. Tinanong niya ang isang guro tungkol sa isang avian na maaaring kontrolin ang mga ibon, para lang malaman na wala pang nakapunta sa Nevermore sa nakalipas na 10 taon. Nang walang malinaw na mga lead, nagpasya siyang bisitahin ang Willow Hill kung saan pinananatili si Tyler. Ninakaw niya ang form ng driving course ni Enid at sinabihan si Thing na panatilihing lihim ang biyahe. Pagkatapos niyang umalis, lumitaw si Morticia at hiniling na bigyan siya ni Thing ng goodies book. Si Wednesday ay nagpanggap na si Enid upang sumakay para sa kanyang aralin, na muntik nang matamaan si Slurp, na nakatakas. Sa Willow Hill, nakilala niya ang miyembro ng kawani na si Judy Spannagel, pagkatapos ay si Dr. Fairburn, na nagdala sa kanya sa selda ni Tyler. Tinutuya siya ni Tyler, tinawag silang dalawa na halimaw na may malamig na dugo at nagbabanta kay Enid. Nananatiling kalmado si Wednesday, tinutulak siya sa pag-iisip hanggang sa halos mag-transform siya sa ibang anyo. Pagbalik sa dorm, naghahanda si Enid na makasama ang crush niyang si Bruno. Binigyan niya si Thing ng regalo sa kaarawan, ngunit biglang bumagsak si Bruno. Bago pa siya makapag-react, nawalan na siya ng malay at nakakulit. Pagbalik ni Wednesday, nakita niya ang bag ni Enid sa sahig, ngunit walang palatandaan sa kanya. Matapos palayain si Thing, nakatanggap siya ng tawag mula sa kidnapper ni Enid, na nagbibigay sa kanya ng 30 minuto para iligtas siya. Ang tanging palatandaan ay isang card na may mga salitang, "Play Dead." Si Enid at Bruno ay nakulong sa inabando ng Iago Tower. Daan-daang kutsilyo ang nakasabit sa itaas nila, handang mahulog. Niresolba ni Wednesday ang clue sa pamamagitan ng pagtugtog ng tamang chord sa organ, na nagbubukas ng nakatagong pinto na humahantong sa isang madilim na koridor. Isang nakamaskara na figure ang sumusunod sa kanya, ngunit nawala, naiwan ang maskara. Ang daanan ay direktang humahantong sa Lago Tower kung saan sinubukan niyang palayain sina Enid at Bruno.
Ang bagay ay hindi sinasadyang nag-trigger ng isang mekanismo na nakakatrap sa kanya, na nagiging sanhi ng pagbaba ng mga kutsilyo. Nagmamadaling bumaba, si Wednesday ay nakakita ng isang makinilyan na napapalibutan ng mga klasikong aklat. Dapat niyang lutusin ang huling bagtong bago mahulog ang mga kutsilyo. Tinatype niya ang tamang sagot sa tamang oras, na nailigtas silang dalawa. Ang utak ay humakbang pasulong, si Agnes DeMille, isang mas batang estudyante na may kapangyarihan ng invisibility na nagsasabing siya ang pinakamalaking tagahanga ni Wednesday. Inamin niya ang pag-stop niya kay Wednesday at pagpaplano sa buong kaganapan bilang isang kalokohan, ngunit itinanggi ang pagpatay kay Galvan. Inamin niya ang pagnanakaw ng kanyang telepono at nag-aalok na tumulong sa paghahanap ng tunay na pumatay. Bumisita si Bianca kay Morticia at ginamit ang kanyang kakayahan sa panghihikayat para kumbansihin siyang tawagan si Gabriel, humihiling ng malaking donasyon para sa Nevermore. Nag-aatubili na sumang-ayon si Morticia. Alam na pinipilit ni Barry si Bianca na kumuha ng mga pondo at nagbanta na bawiin ang kanyang scholarship kung siya ay mabibigo. Sa kagubatan, gumagala si Slurp sa kalsada at nabangga ng isang kotse. Huminto ang driver para tumulong, ngunit inatake siya ni Slurp at pinatay siya. Kasabay nito, natuklasan ni Wednesday na kinuha ng kanyang ina ang libro ni Goody. Palihim siyang pumasok sa silid ni Morticia upang kunin ito, para lamang mahuli sa akto. Ipinaliwanag ni Wednesday ang kanyang pangitain sa pagkamatay ni Enad, ang may isang mata ng uwak, at ang ugnayan sa pagitan ng mga pagpatay kina Galvan at Carl, na parehong natagpuan malapit sa mga kawan ng mga uwak. Iginiit niya na kailangan niya ang libro upang matuklasan ang katotohanan. Tumanggi si Morticia, nagbabala na ang libro ay hindi solusyon, ngunit isang mapanganib na shortcut, na maaaring maging sanhi ni Wednesday na maging katulad ni Ophelia, na nawalan ng katinoan pagtatapos ng labis na paggamit ng kanyang kapangyarihan. Tumindi ang kanilang pagtatalo hanggang sa lumabas ang galit ni Wednesday. Kinabukasan, sinabi ni Pugsley kay Eugene na bumalik si Slurp at muling lumalago ang utak nito. Nang sinubukan siyang kagatin ni Slurp, hinimok ni Eugene si Pugsley na iulat ito. Tumanggi si Pugsley, na nangangakong itatago si Slurp at kahit na nagpaplano na dalhin ito sa paparating na paglalakbay sa camping. Samantala, itinatago ni Bianca ang kanyang takas na ina sa isang inn. Pinilit siya ng asawa ni Gabriel na gamitin ang kanyang kapangyarihan sa panghihikayat sa isang malawakang pamamaraan ng pandaraya, at ngayon siya ay tumakas mula sa batas. Sa tulong ni Agnes, nahanap ni Wednesday ang bullpen na binanggit sa huling tawag ni Carl kay Galvan. Ito ay malapit sa Camp Jericho, kung saan ang paaralan ay magcamping sa katapusan ng linggo. Nag-aatubili siyang sumang-ayon na sumama sa biyahe at napansin niyang may bitbit na kabaong si Pugsley na may Slurp na nakatago sa loob. Sa inis niya, nandoon din sina Gomez at Morticia bilang parent supervisor. Habang nakikipag-usap si Barry sa mga estudyante, dumating si Kruger at ang kanyang mga kadit, na sinasabing inireserba muna nila ang campsite. Ang parehong grupo ay nagpapakita ng mga kontrata, ngunit si Wednesday ay nagmumungkahi na ayusin ang usapin sa isang paintball-style war. Ang mga patakaran ay simple. Dapat protektahan ng bawat koponan ang Zephyr nito, makuha ang mga kalaban, magpaputok ng flare, pagkatapos ay tumawid sa Ciderback Falls, at ibalik ito sa isang tripod. Nabigo ang pangungumbinsi ni Bianca sa kanilang mga bantay na naka-headphone. Si Ajax at ang kanyang kasosyo ay mabilis na naalis, na nagpapahintulot sa mga kadit na magpaputok ng kanilang flare. Tinangka ni Enad at Bruno na pigilan sila, ngunit napatras sila ng tear gas. Inutusan ni Wednesday si Eugene na magpakawala ng isang kayig ng mga bubuyog, na lumikha ng sapat na kaguluhan para sa kanya upang nakawin ang Zephyr. Pinaputok ni Bianca ang kanilang flare, ngunit si Bailey mula sa mga kadit ay napalapit sa tagumpay. Ngunit si Wednesday ay nag-zipline at sinipa ang kalaban na dahil nagpatambal sa kanyang kalaban at sinisiguro ang panalo para sa mga outcast. Nang gabing iyon, habang ang iba ay nagtitipon sa apoy, si Wednesday ay dumulas sa bullpen. Sa likod ng salamin, natuklasan niya ang mga klipong ng pahayagan ng mga patay na patay. Ang lahat ng mga biktima ay mga pasyente sa Willow Hill bago ideklarang patay. Sa itaas ng mga klipong ay isang solong salita, Louis. Sinusubukan niyang gamitin ang kanyang kakayahang psychic sa isa sa mga clippings, ngunit nabigo, hindi niya namamalayan na pinapanood siya ng isang one-eyed raven mula sa labas. Bumalik sa kampo, hinamon niya si Morticia sa isang sinaunang tunggalian ng pamilya. Ang mga tuntunin ay simple. Kung mananalo si Wednesday, itatago niya ang libro ni Goody, ngunit kapag nanalo si Morticia, masisira ang libro. Samantala, nag-utos si Kruger ng isang lihim na pag-atake sa paghihiganti. Protesta ni Bailey, ngunit hindi pinansin. Ang mga kadit ay pumuslit patungo sa isang tent at hindi sinasadyang nagpalabas ng mga paputok na inilagay ni Pugsley sa paligid ng Slurp. Ang zombie ay umatake at pinatay si Kruger, na naging dahilan upang si Bailey at ang iba pa ay tumakas sa takot.
Ang tunggalian ay nagsisimula sa parehong mag-ina na nakapiring, bawat isa ay sinusubukang basagin ang iba pang salamin na puso. Sinubukan ni Wednesday ang isang sorpresang hampas ng punyal, ngunit madali itong hinarangan ni Morticia. Sumugod si Slurp kay Gomez, ngunit tumalon si Pugsley upang protektahan siya. Nagpatuloy ang laban hanggang sa tuluyang nabasag ni Morticia ang salamin na puso ni Wednesday. Sa sandaling iyon, inihagis ni Wednesday ang kanyang espada sa kanyang ina, tinamaan si Slurp mula sa likuran. Dumating ang pulis, pigilan si Slurp, at kunin ito. Inaaliw ni na Gomez at Morticia si Pugsley, habang napansin ni Wednesday ang isang mata na uwak na gamapo sa balikat ng isang may balabal na avian bago naglaho sa gabi. Pagkabalik mula sa kampo, nirepaso ni Wednesday ang mga pahiwatig na nakita niya sa bullpen ni Galvan, determinadong malaman kung bakit niya sinisiyasat ang pagkamatay ng mga outcast. Binabalaan ni Dr. Fairburn si Judy na panatilihin ang isang bagong pasyente sa ilalim ng patuloy na pagbabantay. Ang pasyente ay si Marilyn Thornhill, na kilala sa pagiging mapanganib na manipulative. Kinabukasan, tinawagan ni Fairburn si Marilyn sa kanyang opisina at hiniling sa kanya na tumulong na i-rehabilitate si Tyler. Si Marilyn, na minsang kumokontrol sa pagtatago para sa kanyang sariling mga layunin, ay sumusubok na makipagtawaran, na sinasabing siya lamang ang maaaring pamahalaan siya. Nagbanta si Fairburn na ipadala siya sa isang maximum na seguridad na bilangguan, na pinipilit si Marilyn na sumang-ayon. Nang makilala niya si Tyler, naluluhang tumingin ito sa kanya na parang bata na nakikita ang kanyang ina bago biglang nagbagong anyo sa pugad, sinunggaban siya sa lalamunan at tinapon sa dingding. Samantala, si Wednesday ay bumisita sa isang sementeryo at natuklasan na ang bawat outcast na di umano ay namatay sa Willow Hill ay na-cremate at inilibing doon. Pagbukas ng isa sa mga lalagyan, nakita niya ang mga abo na hindi tao, na nagpapatunay na ang mga pagkamatay ay itinanghal. Bago siya makaalis, ang isang mata na uwak ay inagaw ang kanyang ebidensya at lumipad. Hinabol niya ito at nakita ang avian na tumatakas sakay ng isang motorsiklo. Determinado na ilantad ang katotohanan. Pumunta kay Wednesday sa kanyang lola, si Hester, isang mayamang may-ari ng punerarya, at hiniling na bilhin niya ang buong sementeryo. Tumanggi si Hester hanggang si Wednesday ay nagbabanta na sabihin kay Morticia ang tungkol sa kanyang pagkakasangkot sa negosyo ng pamilya. Bumalik sa Nevermore, lihim na nakilala ni Wednesday si Uncle Fester at hiniling sa kanya na pasukin ang Willow Hill. Naalala ni Fester sa kanyang huling pagbisita ay may isang nakakatakot na kahilingan na suriin si Ophelia, ngunit sa oras na dumating siya ay kinuha na. Biglang ginulat ni Fester ang hangin sa likod ni Wednesday, na inihayag si Agnes, na hindi nakikitang nagtatago. Inutusan siya ni Wednesday na maghanap ng isang taong nagngangalang Louis sa Willow Hill at nagbabala na hindi dapat malaman ni Fairburn na sa kanya ito nanggaling. Pagkatapos ay nag-check-in si Fester sa isang inn at nagdudulot ng sapat na problema para tumawag ng pulis ang may-ari. Kapag hinanap ng mga opisyal ang mga silid, nakita nila pareho sina Fester at Gabriel, na nagtatago doon ng hindi nagbabayad. Sabay silang inaresto at ang kakaibang pag-uugali ni Fester ay nakumbinsi si Sheriff Santiago na ipadala siya sa Willow Hill. Samantala, naghahanda si Bianca ng mga imbitasyon sa school gala nang malaman niyang naaresto ang kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Barry na manatiling nakatutok sa kanyang trabaho, ngunit tinulungan siya ni Ajax na makawala sa pamamagitan ng paggawa ng Orloff sa bato. Hinihipnotismo niya sina Pugsley at Eugene sa paghawak ng mga imbitasyon habang nagtatrabaho sila ni Ajax para palayain si Gabriel. Sa ibang lugar, tinanong ni Wednesday si Morticia tungkol sa Ophelia. Ipinaliwanag ni Morticia na pagkatapos ng sobrang paggamit ng kanyang psychic powers, nagsimulang sumigaw si Ophelia ng itim na luha. Ipinadala siya ni Hester sa Willow Hill kung saan lumala ang kanyang kalagayan. Nagmakaawa si Morticia na palayain siya, ngunit hindi siya pinansin ni Hester. Sa sandaling iyon, dumating si Hester at ibinigay ni Wednesday ang kasulatan sa sementeryo, tinutuya si Morticia sa proseso. Nang magpadala si Morticia kay Wednesday, ibinulong ni Hester na binato siya ni Augustus na pinirmahan ang lahat ng mga sertipiko ng kamatayan. Binalaan ni Morticia ang kanyang ina na huwag makipag-ugnayan sa pamilya, ngunit nag-aalok si Hester ng malaking donasyon kapalit ng goodies book. Tumanggi si Morticia at sinunog ang libro sa fireplace. Sa Willow Hill, nakilala ni Fester si Fairburn at sinabing siya ay unang natanggap sa edad na 10 at hindi na kinuha. Nakita sa pag-scan ng kanyang utak na puno ito ng matutulis na bagay. Sa cafeteria, napansin niya ang isang trabahador na may name tag na nagbabasa ng Louis, ngunit nalaman niyang ang tunay niyang pangalan ay Louis. At hindi nahihigit pa. Sinabi ni Agnes kay Wednesday na si Stonehurst, dating guro sa agham sa paaralan, ay pasyente na ngayon sa Willow Hill. Ipinapadala ni Wednesday si Ting kay Warren Fester. Sa sandaling iyon, ang avian ay sumalakay sa paaralan at nagpakawalan ng isang pulutong ng mga crooks. Sa kaguluhan, sinubukan ng isang mata na uwak na i-kidnap si Ting,
ngunit ibinaon ng mga bowl ang apoy ang mga ibon. Sinalo ni Enid si Thing bago siya mahulog, habang hinahabol ni Wednesday ang avian sa mga nakatagong sipi. Ang paghabol ay nagtatapos sa silid ng musika, kung saan natagpuan niya si Dr. Fairburn na naghihintay para kay Capri, na nagpapalalim sa kanyang mga hinala. Sa loob ng Willow Hill, nahanap ni Thing si Fester at naghatid ng mensahe si Wednesday. Nahanap ni Fester si Stonehurst sa isang wheelchair, hindi tumutugon, at ginulat ang kanyang alagang parrot na si Ozzy para sa impormasyon. Ang loro ay tumugon sa isang string ng mga numero. Mga tanong noong Miyerkules o kung sino ang nagsasabing si Stonehurst ay may anak na babae at nagtayo pa siya ng kulungan ng ibon sa Niagara Tower. Samantala, dumating si Bianca sa istasyon ng pulisya, hinihipnotismo ang mga opisyal upang ihinto ang pagsisiyasat laban kay Gabriel, at sinisira ang lahat ng nauugnay na mga file. Siya at si Ajax ay ipinuslit si Gabriel sa Nevermore, itago siya sa hindi ginagamit na silid-aralan at bahagyang iwasan si Barry habang gumagamit ng isang lihim na daanan. Nang gabing iyon, inihatid ni Fester si Stonehurst pabalik sa kanyang silid nang makita nila si Marilyn na papunta sa opisina ni Fairburn. Kinilala ni Marilyn si Fester bilang tiyuhin ni Wednesday at inalertuhan niya si Fairburn. Sa daan, itinuro ni Stonehurst ang maintenance room at sinabi ang pangalang Louis. Nagmamadali si Fester doon, ngunit naharang ni Fairburn at ng kanyang mga bantay bago siya makapasok. Siya ay itinapon sa nag-iisang pagkakulong, na nakikibahagi sa isang selda kay Slurp. Tumakas ang bagay at tumakbo pabalik sa Nevermore para sabihin si Wednesday kung ano ang nangyari. Kinabukasan, si Wednesday ay nagsimulang magplano kung paano iligtas si Fester at alisan ng takip ang katotohanan tungkol kay Louis. Kasama sina Enid at Agnes, nagpasya siyang pumasok sa Willow Hill sa pamamagitan ng pagtatago sa kotse ni Capri. Habang umalis ang guro ng musika para sa isang klase ng therapy, ginagamit ni Agnes ang kanyang pagiging invisibility para makalusot sa security post at gumawa ng distraction. Kapag gumalaw ang isang gwardya upang suriin ang kotse, pinalitaw niya ang paglilipat, na nagbibigay ng sapat na oras si Wednesday upang makawala ng hindi napapansin. Sa loob, si Louis ay nagtatago si Wednesday sa loob ng isang food cart para tulungan siyang makisama hanggang sa makanakaw niya ang access card ng isang guard. Gamit nito, pinalaya niya si Fester mula sa isang selda. Sa kanilang pagmamadali, iniwan nilang naka-unlock ang pinto, na nagpapahintulot kay Slurp na makatakas at atakihin ang mga gwardya. Mabilis na inutusan ni Dr. Fairburn ang seguridad na buksan ang apoy sa zombie. Samantala, si Wednesday at Fester race sa maintenance room, gamit ang pagkakasunod-sunod ng numero ni Ozzy upang i-unlock ito. Sa likod ng isang nakatagong pinto, natuklasan nila ang isang pasilidad sa ilalim ng lupa na may label na Louis, ang pangmatagalang Outcast Integration Study. Sa loob, nalaman nila na ang mga outcast na inaakalang patay ay talagang buhay na ginagamit bilang mga paksa ng pagsubok. Natuklasan ni Galpan ang mga eksperimento at sinubukang pigilan ang mga ito, umaasa na protektahan si Tyler mula sa parehong kapalaran. Mula sa mga anino, lumitaw ang avian, na inihayag ang kanyang sarili bilang Judy. Anak na babae ni Stonehurst. Ipinaliwanag niya na dinala siya ni Fairburn sa Willow Hill upang ipagpatuloy ang trabaho ng kanyang ama. Minsang mag-aaral sa Nevermore, alam ni Judy ang mga sikretong daanan nito at ginagamit ang mga ito para maabot ang Niagara Tower. Layunin ng kanyang ama na bigyan ang mga normal na tao ng mga itinatalik na kakayahan, at buong pagmamalaki niyang sinasabing patunay ng kanyang tagumpay. Ipinanganak na tao ngunit ngayon ay may kakayahang kontrolin ang mga ibon. Inakusahan siya ni Wednesday at si Stonehurst ng pagsasamantala sa mga outcast para sa personal na pakinabang. Sinubukan ni Fester na guluhin siya gamit ang kuryente, ngunit sa halip ay pinutol ang kuryente, pinalaya ang mga test subject, na agad namang pinatay si Judy. Hinimok ni Fester si Wednesday na tumakas, ngunit tumanggi siya hanggang sa mailigtas niya ang isang takot na babae na nakakulong sa isang isolation cell. Nagkagulo sa buong pasilidad. Ang mga pasyente ay lumaya, ang mga gwardya ay nagkalat, at ang mga Slurp ay gumagala sa mga bulwagan ng hindi napigilan. Sa labas, naghihintay si Enid kasama si Agnes, nakaramdam ng gulo at tumatawag kay Sheriff Santiago para sa tulong. Samantala, nagawa ni Marilyn na nakawin ang mga susi ng isang gwardya at tinanggal ang kanyang mga pagpigil. Nagtungo siya sa selda ni Tyler, ngunit sa halip na magpasalamat, ipinangako niyang papatayin siya dahil sa pagpapanatili sa kanya na nakakulong. Binalaan niya si Wednesday ay nasa loob ng pasilidad at kinukumbinsi siya na sundan siya. Iniligtas siya ni Tyler, nag-transform sa Hyde, pagkatapos ay hinahabol siya, kinuktok siya, at pinatay niya siya. Sa ibang lugar, si Dr. Fairburn ay nagtatago sa kanyang opisina kasama si Stonehurst, walang kamalay-malay na pumasok si Slurp. Pinatay ng zombie si Fairburn, binati si Stonehurst na parang mga dating kakilala, at pagkatapos ay inaatake siya. Kasabay nito, si Wednesday sa wakas ay nakaharap si Hyde at tumilapon siya sa bintana.
Dumating ang mga pulis at nagpaputok. Ngunit walang epekto ang mga bala, si Hyde ay humahampas sa mga opisyal at naglalaho sa gabi. Ang bahaging ito ay nagsasara si Thing na galit na sinusubukang gisingin si Wednesday habang siya ay nakahiga na duguan sa lupa habang ang kinaroroonan ng pagtatago ay nananatiling hindi alam.